sa akin ngayon, pero nagpapasalamat ako kasi buhay pa po siya. 89, mag-89. And alam ko po na yung iba po mga wala na pong fathers. So, ang masasabi ko lang po na habang nandyan yung mga magulang natin, ang ating mga nanay, tatay, meron pa tayong fathers, gawin natin yung mga bagay na makakapagbigay ng kaluguran sa kanila. At i-appreciate natin sila habang sila po ay nabubuhay pa. So, naniniwala po ako na ang fatherhood ay isa or sa tingin ko ay ang pinakamahirap na task na pwedeng ibigay para sa isang tao. Kagaya rin po sa mga nanay. Kaya lang Father's Day ngayon. It is the most difficult and yet very rewarding. Pinaka-rewarding, yung, alam nyo po yung pinaka-masaya at saka yung pinaka-fulfilled na tao, yung sa tingin ko sa lahat po ng mga fathers na nakilala ko na, lalo na po yung mga matatanda na, yung napaka-rewarding para sa kanila na makita nila yung kanilang mga anak na maaayos ang buhay. Not necessarily mayayaman, pero yung makita na maayos ang buhay, nakita kung paano magsama ang kanya pong mga anak sa kanilang mga asawa, yung napagtapos nila sa pagpupursigi sa pag-aaral ng kanilang mga anak, yung very fulfilling sa kanila yun, fulfillment, isang achievement. Kaya nga kapag ang isang tatay, lalo na po sa probinsya tinataguyod ang mga anak kasi hindi sila nakapag-aral. Yung mga bagay na hindi nila naranasan nung sila'y bata pa, pinipilit nila na maranasan ng kanilang mga anak. No, na, kunyari noon, hindi ako makabili ng mamahaling rubber shoes. Gusto ko yung sa anak ko or apo ko, maranasan nila yun. Kung noon hindi ako naghahanda sa birthday ko, gusto ko yung anak ko o yung mga apo ko, maranasan nila yung mga best no, sa buhay. Yun yung mga ng mga tatay. So marami silang sacrifices sa atin. Ano? So today we honor the sacrifices of our fathers. But we know that all fathers are not perfect. They have their faults, they have their shortcomings, they have their regrets also. I believe na kung tatay kayo ngayon, marami din kayong mga regrets. Sa mga bagay na sana ganitong ginawa ko. Diba? Or sana wala akong mga sinayang na panahon, wala akong sinayang na mga resources. No? Pero lahat ng mga tatay, kagaya natin, kagaya rin ng mga babae, tayo din ng mga lahat tayo, hindi tayo perfect. So today, I would like to share that only the Lord God, our Father in Heaven, yun lang po ang dapat natin talagang titignan. No? Kasi siya lang po yung perfect. However, dahil po tayo po ay nakakilala na sa Kanya, pinanganak tayong muli, meron pong expectation ang Ama sa atin bilang mga tatay. No, kayo lang po, no. Pero may expectation ang Diyos Ama sa langit para po sa bawat ama ng tahanan, lalo na po sa mga mananampalataya, na siya po kayo po sa bawat pamilya yung magiging physical, no, yung physical na expression ng pag-ibig ng Ama sa bawat mga anak ninyo. Ibig sabihin, physically, hindi natin makakasama ang Father, and yet makikita ng mga anak natin na sumasa inyo ang Ama, ang Panginoong Hesukristo, dahil nakikita niya kung paano kayo namumuhay. So I believe yun po yung challenge na ibinibigay ng Diyos sa bawat tatay, no, lalo na po sa mga mananampalataya. So even the Bible presents different kinds of fathers, and even the Bible presents great men, no? Pero hindi sila perfect na fathers. And example na lang,
during the fall, makita natin si Adam, no? Nagkaroon siya ng anak who murdered another son, another brother. And also si Noah, after the flood, makita po natin na uminom siya, nalasing siya, and nakita ng kanyang anak yung kahubaran niya. And what did he do? He cursed the grandson because of the fault of the son. Nakita niya yon? And makita rin po natin ng isang priest, si Eli. Meron siyang 2 anak. Ano po kayong example ang pinapakita ni Eli? I believe maganda naman yung example ni Eli. He is God-fearing. Pero how come nagkaroon siya ng 2 anak na priest pa rin, na evil in the sight of the Lord? Diba? Ninanakaw nila yung mga offering. No, hindi pala yun bago. No? Bago yung best na dapat i-offer sa Diyos, kinukuha na muna nila. At kapag ayang ibigay ng taong nag-o-offer, anong ginagawa? Diba? Kinukuha nila ng sapilitan. And then we also have Abraham, na nagkaroon ng ibang anak sa ibang babae. And later on, he sent Hagar and his son Ishmael saan? Itinaboy niya saan? Sa desert. And then, si Abraham, nagkaroon siya ng another son, at alam po natin yung si Isaac. So, si Isaac po, ano po nangyari? Nagkaroon din po siya ng mga anak. Ang anak po niya ay kambal, si Esau at saka si Jacob. Na ano pong nangyari, hindi magkasundo yung dalawa kasi yung isa ninakaw niya yung birthright ng kanyang kapatid. Kanino na naman kayang kasalanan yun? Diba? And Jacob had 10 sons. Before na ipinanganak yung paborito niyang anak. Which is a problem kasi meron siyang favoritism. Si Jacob yun, 10 yung anak niya. Yung pang-11, paborito niya si Joseph. At nakita yun ng kanyang mga anak. So anong ginawa ng mga anak niyang yan? Nagselos sila. Gusto nilang patayin si Joseph. Pero anong nangyari? Nilagay na lang nila sa pit. And then ipinagbili sa mga Ishmaelites. And meron din po tayong judge, si Gideon. Ilan po yung anak niya? 70. How do you raise 70 kids? Yung isa na nga lang, ang hirap-hirap. Pero meron siyang 70 na mga anak. And of course, alam natin na marami siyang asawa. And isa sa mga anak niya, sa concubine, ay pinapatay niya yung mga 69. 70, pero nakatakas. 70, nakatakas, di ba yung isa? Bakit? Kasi gusto niya siya yung umupo sa trono, na siya yung pumalit sa kanyang father. And King David also, ilan ang kanyang anak? The Bible says he had 70 sons also. 70 sons kasi marami nga siyang asawa. And his son from a concubine also, or one of his sons, no, from a wife, killed one son. Yung isa naman, guilty siya ng murder. Yung isa, guilty ng rape. Di ba? One of his sons was also guilty of taking away the throne from him. Di ba? Do you remember si Absalom? Sarili niyang anak ay gustong agawin yung trono ng kanyang ama na si David. No? And one of his sons also, Solomon, had 700 wives and 300 concubines. No? So napakaraming mga fathers po sa Bible. No? So what can we learn from this? Do not have sons. Ano po ang lesson na makikita po natin? Ang lesson po ay wala po tayong makikita na perfect na parenting, lalo na po sa mga fathers. Only by the grace
of the Lord. Na makikita po natin kung paano may mga ama talaga na may mga takot sa Diyos, na kapagpalaki po sila ng mga may takot din sa Kanya. And we learn also na sa Biblia, yung mga fathers na nabanggit ko at yung mga ibang fathers pa na makikita natin, they all struggled to become a father, no? To become a good father. Nag-struggle sila, hindi ganun kadali, no? Yung paglabas ng anak mo, yung mga lalaki, tuwang-tuwa sila pagka lumabas ang mga anak nila. Bakit? No, tatay na ako, di ba? Para silang tatay na ako. Ang nanay naman, talagang siya naman yung naghihirap, na nagdala ng siyam na buwan sa tiyan, pero paglabas ng anak, no, tuwan-tuwa ang fathers. Pero sa totoo lang, napakahirap na responsibility yung maging ama. No, napakarami nating responsibility na ibinigay sa ating mga balikat. And ang isang example din po ng father dito ay kagaya ni David. I believe na he did his best also. No? Kaya lang yung best nga nila hindi good enough. No? They did their best, pero nagkaroon pa rin sila ng mga rebellious children. So makikita natin saan ba tayo nagkukulang. So, why do our sons and our daughters rebel against us? Bakit? And why do they ignore our instructions? And why do they resist our corrections? Di ba yun yung mga binibigay natin sa kanila? Corrections. No? Ang mga bata ngayon, ang gagaling. Nakaisang salita ka pa lang, 100 na sila. No? At meron pang, habang nagsasalita ka pa lang, hindi yan nakikinig. Meron na silang nasa mind kung ano ang isasagot nila. No? Na isang paragraph or more. No? So, bakit kaya ganun? Because they are just like us. No? Yung mga anak natin, kagaya rin natin, meron silang human nature, meron silang fallen nature. No, kaya nga lagi ko sinasabi, kapag kapag bagong panganak yung anak ninyo, sasabihin nyo, ang cute. Sabi ko, magbilang ka lang ng ilang taon, tignan ko kung cute pa rin. No? Bakit? Kasi magmamanifest na sa kanila yung sinful nature. Anong sinful nature? Pagdadamot, pananakit, dishonesty, disrespect. Hindi naman natin tinuturo yan sa mga anak natin, di ba? Pero because of the fallen nature and because of the sinful nature of man, namamana po yan ng mga bata. Kaya nga, yung sasabihin mo na, yung anak ko, ang bait-bait. No? Makikita mo na lang na minsan ikaw, madi-discourage ka na lang. Bakit? Bakit kaya nagkaganito ang anak ko? Hindi ko naman siya tinuruan ng masama or hindi ko naman siya pinalaki ng pangit, bakit siya nagkaganito? It's because sometimes maaaring may mali din tayo. Maybe we under-discipline them or we over-discipline them. Dalawa. Hindi natin alam balansehin. Maaaring hindi natin sila masyadong nadidisiplina or maaari ding sobra-sobra naman ang higpit mo sa kanila. And so, hindi po nagiging maayos din yung pagpalaki ng anak. So, fathers have been given the task to train and nurture their children. Of course, magkatuwang po ang nanay at saka ang tatay. So, ang sabi po dun sa Ephesians, chapter 6, paborito to ng mga children. Okay. 6 verse 4. Anong sabi dito? Fathers, do not provoke your children into anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay. So, dun po tayo sa first part ng sabi niya dito, fathers, do not provoke. Remember na yung book of Ephesians po kasi sinulat ni Apostle Paul, kanino niya po ito ina-address? Sa mga taga-Ephesus. And during that time, ang Ephesus is under the Roman Empire. So during that time, ang kaugalian po noon
ang salita po ng mga ama ay batas. No? Kahit po ang mga tatay, pwede kanilang ipagbili kung wala silang pera into slavery. Ganun po noon. So Apostle Paul, yun ang context dito. Si Apostle Paul, kinakausap niya po ang mga taga-Ephesus kasi nga po yung kultura ganoon eh. Na ang father ang may pinakamataas no, sa isang bahay. Ang kanyang utos ay batas. So ang sinasabi niya, fathers, dahil nakakilala na kayo sa Panginoon, do not provoke your children to anger. No? Paano niya napoprovoke yung kanyang children into anger? Pwede mong, kapag sobrang harsh yung treatment mo sa yung mga anak, parang property. Pero sa kabilang banda, anong sabi niya? Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So yung instruction na tinatawag dito ay teaching. Of course, pupunta tayo dun mamaya. So yun po sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 4. So tignan po natin na sa Bible, meron pong example ng isang ama, no, na nagpalaki po ng dalawang anak, pero yung isang anak na natili sa kanyang tahanan, yung isang anak tinatawag na prodigal son. Alam niyo po yung kwento, di ba? The example of the prodigal son. So yung prodigal son dito, no, sa kultura, hindi mo pwedeng kunin ang mana mo habang buhay pa ang tatay mo, no? Sa panahon ngayon kasi pwede na, di ba? Sasabihin lang na, tay, kunin ko na yung mana, o sige, ayusin na natin para konti lang yung babayaran mong tax. Ngayon, acceptable yun. Pero para sa akin, hindi pa rin maganda, no? Pero lalo na sa kultura noon. So yung anak, nasasabihin niya, ama, kunin ko na po ang mana ko. So parang itinuturing mo na yung father mo, wala na siyang buhay. Kasi kailan ba kinukuha yung mana? Kapag namatay ang magulang, no? So yung example po dito, ibinigay yung kanyang mana, nilustay ng kanyang anak, no? Nabuhay siya na according to his will. Sa bandang huli, natauhan siya, bumalik siya sa kanyang father. Yung father niya, araw-araw pala, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Di ba? Ang ama po yun sa langit. Siya po ang naghihintay palagi sa atin, no? So tayo po yung prodigal son, na sometimes gusto natin huwag tayong pakialaman sa buhay natin. Sinasantabi natin ang Diyos sa mga plano natin, no? Pero, yun nga, meron laging prodigal son. So, ang text po natin ay matatagpuan sa Psalms 128, verses 1 to 6. Buong chapter yon, kaya 1 to 6 lang. No? Psalms 128. No? Actually, this psalm is about the fathers. Ito po yung psalm na para po sa mga fathers. So, this describes a portrait of a godly father in 4 ways. Una, verses 1 and 2, ang sabi dito, how blessed is everyone who fears the Lord. Mapalad yung tao na lumalakad, or mapalad yung tao na may mapalad yung isang tao, no, na may takot sa Diyos. Hindi po yung takot na in terror. Pag sinabing may takot, meron siyang respect, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi niya, di ba? So, a man who fears the Lord is blessed. So, we are referring to the fathers here. Ang isang tatay na merong takot sa Diyos ay tunay na pinagpapala. Who walks in His ways. Lumalakad siya dun sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay isang tatay, ikaw ay blessed kapag ikaw ay lumalakad sa daan ng Panginoon, yung nais niya na daan mo. Kung ikaw ay may takot sa Kanya, hindi yung takot sa misis mo na makikita Kanya, o takot sa anak mo na makikita niya yung example mo na bad. Hindi yon, kundi meron kang takot. Kasi ang isang taong may takot sa Diyos, may nakakakita o wala, consistent na ikaw ay lumalakad doon sa nais ng Panginoon sa buhay mo. If you fear God, you will walk in the way of God. Although, you will
sometimes makes mistakes. Dahil nga hindi tayo perfect. Pero tayong mga tatay, kayong mga tatay, pwede kayong mag-iwan ng isang buhay na tutularan ng iyong mga anak. Pangalawa, he loves his companion. He loves his wife. No? Verse 3a. Sabi dito, your wife shall be like a fruitful vine within your house. No? So, sino yung fruitful vine na tinatawag dito? Yung mother. Okay. The mother is the fruitful vine. Bakit? Siya yung nanganak. Di ba? Siya yung fruitful vine. So, ang sabi niya, within your house. So, ang ibig sabihin, nandun siya sa poder mo. Sakop mo siya. Ibig sabihin, maayos yung relationship ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, fathers should love the mothers of their children. Alam nyo po, kapag minamahal po ninyo ang inyong mga asawa, malaki po ang impact nun sa inyong pong mga anak. No? So, hindi lang po about fatherhood, kundi being good husbands. Kasi tatatak sa isip ng mga babae, lalo ng mga babae, ng mga anak ninyong lalaki, mga babae lalo na kung paano nyo i-treat ng maayos ang kanilang mga nanay. According sa studies, yun po palang mga babae na mga anak na babae na lumaki sa isang tahanan kung saan yung father ay absent o yung father ay irresponsible, either nagiging frigid sila, no? Or nagiging promiscuous. Dalawang bagay. Either man-hater, walang pakiramdam, bato, or promiscuous. Yung maghahanap siya ng magsasatisfy sa kanya. No, kasi yung love na hindi niya nakuha sa kanyang father, hahanapin niya yan. Wala siyang father figure eh. Hahanapin niya yan sa iba. Kaya ang nangyayari, papalit-palit na boyfriend, papalit-palit na asawa. Ganun ang nangyayari kung minsan. It's because kung ititrace ninyo yan, matitrace yan sa kung paano ang relationship ng father doon sa mga daughters. According to studies. Sa ano naman, sabi dito, sa verse 3b, your children like olive plants around your table. Okay. Kung mapapansin po ninyo, yung sa 3a, yung wife, siya yung fruitful vine. Vine na siya. So, ang vine, meron siyang kakayahan na mag-produce ng olive fruits, na mga olives, di ba? Ang sabi ng Bible, your children like olive plants. Plants pa lang sila. Bakit? Kinakailangan mo silang alagaan para maging fruitful vine din isang araw. Kaya plants ito, no? Around your table. Kanina within the house, ito naman around your table. So anong pinapakita po dito? No, sa Bible, ang olive ay nagsisimbolize ng fruitfulness and righteousness. At itong verse na ito ay isang larawan kung paanong yung righteousness ng isang ama ay napoproduce niya sa kanyang mga children. Kaya nga around the house, di ba? Around the table. So a good father provides. Kaya yung table, it talks about isang bagay. Kapag sinabing table, syempre kakain. Di ba? Mamaya, meron tayong kakainin. Sige. So, ibig sabihin, you provide for the family. Diba? Sa table, you provide for the family. Ang isang mabuting ama, iniisip niya paano mag-provide para sa kanyang mga anak. Hindi lang yun, wow, may anak ako, 5 na yung anak ko. Hindi mo naman pinapabayaan mo naman, hindi mo naman ibinibigay yung responsibilidad mo dapat sa kanila. No? So, a good father provides and also protects. Kaya nga nandito lang sa table niya. Ibig sabihin, within his reach, he protects his children.
He provides a sense of safety, no? And security for his family. Kaya nga, kahit po ang mga asawa, di ba, kapag alam nila na mahal sila ng kanilang asawa, they feel secure. Di ba? They feel secure. Kaya nga sabi ng iba, kahit mahirap lang tayo, basta magkakasama tayo. Alam mo yon? Because they feel secure. They feel safe na kasama ang asawa or the fathers also kasama ng mga anak. And fathers are tasked with being the spiritual leaders. Okay? So hindi lang po yung table nagsisimbolize ng about provision, kung hindi spiritual nourishment. Kayo ang spiritual leaders. You have to model fruitfulness and righteousness. You have to nurture your family with the love of God, with the love of Christ. So ang ibig sabihin, ang mga tatay, dapat sila ang nagtuturo sa kanilang mga anak. No? Main yan, main. Sad to say, may mga may mga single parent, wala tayong magagawa sa mga bagay na yun. But by the grace of God din, nakikita natin na yung responsibility ng mga ama, napapasa talaga ng buo, imbes na may kahati, napapasa ng buo sa mga babae or sa mga lalaki kapag wala na yung kanilang mga partners or wala na yung kanilang mga spouses. Pero ganun pa man, napakahalaga yung i-gather mo ang iyong children on the table. Kaya nga natutuwa ako pagka nagla-life group kayo eh. Tinitignan ko lahat ng picture, nasa table silang lahat. Diba? No? Kasi ibig sabihin, kung nasa table kayo at nakagather, ibig sabihin, nag-uusap kayo ng maayos. Meron kayong discussion. And a good father also learns consistency in discipline. And kagaya ng plant, you have to cultivate, no? Kaya nga olive plant, you have to cultivate your children through TIME. Time. Yan ang pinakamahalaga sa totoo lang sa mga bata. Kasi kapag tinanong mo ang isang taong, ang maaalala nila, ang tatay ko nagpunta siya nung graduation ko, ang tatay ko nagpunta siya nung sa first play, ang father ko nagpunta siya sa meeting nagpunta siya sa PTA meeting, yung mga ganun, di ba? Naaalala ng bata yun eh. Maaring, di ko lang alam sa inyo, pero ako kasi naalala ko yung mga yun. Yung mga mahahalagang bagay sa buhay ko. Kasal. Napaka-imposible naman, may ikakasal ka, walang father mo, di ba? Hinatid ka, di ba? So, quality time, yun ding mga bagay lang na napakasimpleng bagay, kagaya na nag-uugas ka ng pinggan, tuturuan mong anak mo na maghugas ng pinggan, di ba? Tuturuan mo yung anak mo paano magwalis, di ba? Quality time yan. No? So, you cultivate your children through quality time. Maglaan ng mga time na hindi yung, alika dito, mag-usap tayo. Diba? Kakausapin mo lang siya pag meron siyang hindi ginawang maganda. Nakausap ko yung principal ninyo, doon mo palang kakausapin yung anak mo, hindi. Dapat i-cultivate. Di ba? Pag meron kang garden, kaya nga napakahirap na magkaroon ng garden eh. Di ba? Pag may garden ka, anong gagawin mo? Titignan mo kung kumusta na yung halaman mo. Si Sistes lang yata ang magandang gardener dito. Araw-araw. Ako, pag diniligan ko ngayon, bukas hindi. No? Pero ang garden kasi, kailangan aalisin mo kung may weeds. Diba? Bakit? Yung weeds na yun, aagaw yun sa nutrients nung tanim ko. Diba? Bilang isang tatay, ganun ang gagawin mo. You check kung yung olive plant mo or yung anak mo may mga weeds na tumutubo. At bago pa lang yan tumubo, alisin mo ng mga weeds na yan. Bakit? Yung mga signal na maliliit, tanggalin mo na yan. Yun ang ginagawa ko pag sinabing cultivate. Ano pa? Kulang ng soil. Sige, nagdilig ka, sobra-sobra ng tubig, umapaw, nawalan na ng lupa. Ayan dyan, tutubo rin yan. Diba? So, self-supporting. Ganun din naman ng mga bata, diba? Hinahayaan mo, lalaki din naman. Pero ang pangit ng magiging effect sa kanila. Bakit? Pinalaki kasi akong tuyot eh. Hindi ako diniligan. Hindi ako fertilizer.
Hindi inalis yung mga weeds sa aking paligid. Ano nangyari? Sinakal ng mga weeds. So you have to cultivate. Kaya nga dito, inihahalin tulad ito sa pag-aalaga, gardening. Para makapagpalaki kayo ng mga vine na magiging fruitful one day. No? Sabi ng Proverbs 22 verse 6, di ba? Train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Kasi nga, laging sinasabi ng mga lolo natin, mga tatay natin, yung kawayan na bata pa, madali mo lang i-bend yan kung paanong gusto mo. Gusto mo maging heart shape yung bamboo. Magganon ka, talagang lalaki yan, heart shape. Pero kapag halimbawa yung kawayan, tumaas na yan, umigas na yan, subukan mo siyang i-bend sa gusto mo, mabibreak yan. Pag brinake mo yan, masasaktan yung kawayan, masasaktan ka din. Okay? So, bata pa lang, kinakailangan you train the child in the way he should go. Anak, etong daan. Etong daan. And then, sabi, marami po sa Proverbs, no, na mga verses, kung titignan natin kung paano magpalaki sa mga bata, sa mga anak natin. Proverbs 23 verse 13, withhold not correction from the child, for if you beat him with the rod, he shall not die. Diba? Spare the rod, spoil the child. Ang sabi ng Bible, di ba? Wag mong aalisin ang yung pamalo sa kanya. Kasi pag pinalo mo, di naman siya mamamatay. Basta wag mo siyang paluin nang ikakamatay niya. Di ba? Kaya nga may rod. Hindi ka daw mamamatay. Proverbs 29 verse 15, the rod and reproof gives wisdom. Alam mo kapag ka ang bata, yung mga edad ni Noah na ganyan, mga batang yan, yung mga palaki. Kahit yung mas bata kay Noah, start mo sila na na ipakita ano yung tama, ano yung mali. Alam mo, ang isang maganda dyan na paano mo didisiplinahin ng bata sa 3 paraan. Huwag mong papayagan na magkaroon ng disrespect ang bata. Nasa umpisa pa lang yung pabalang kanyang sasagutin. Dapat umpisa pa lang, anuhin mo na yan. Disrespect. Ano pa? Dishonesty, yung pagsisinungaling. At pangatlo, pananakit. Yung 3 bagay na yan, sa murang edad, kinakailangan makat na yan, matrain na. Paluin mo. No? Ibig sabihin mo din sa kanya, bakit mo siya pinapalo? Hindi maganda kasi ganito, ganyan, ganyan. Maintindihan ng bata yan. No? Ngayon, kapag prinamis mo ang pamalo, gawin mo. Hindi yung kapag ka nakamood ka, hindi mo na siya papaluin. Pag hindi ka nakamood, pagod ka sa trabaho, papaluin mo. Hindi malalaman ng bata yun. You have to be consistent. Nakamood ka, hindi ka nakamood. Pagka nakagawa siya ng hindi maganda, ayon sa inyong usapan, paluin mo. Or ipunish mo. Yung hindi niya kamamatay. No? The rod and reproof gives wisdom. But a child left to himself brings his mother to shame. Kapag ka yung bata, no, hinayaan mo lang siya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi mo sinaway. Hindi mo tinama. Anong sabi niya? It will brings his mother to shame. Isang araw, yung nanay or yung tatay din ay parang mapapahiya. Dahil, kanino pong anak ito? May nagnakaw. Doon sa classroom, nahuli. Kanino kang anak? Yung nanay mo at tatay mo hindi nagnakaw, pero nakakahiya sila, parang silang nagnakaw. Bakit? Siguro yung mga paliit-liit na signal na nakita mo, kunyari nakita mo yung anak mo, kinupitan ka ng 1 euro or pinabayaan mo lang. No, kailangan malaman din ng anak na yung bigay-bigay, yung kupit. Pag nanakaw, taking what is not yours, that is stealing, using something that is not yours is disrespect, no? Doon sa mga may-ari ng mga bagay-bagay. Kailangan tinuturo yun sa mga bata. Para sa akin, napakahalaga na. You teach honesty,
You teach respect. You teach them also to respect others by not hurting them. Diba? Ang mahirap sa mga magulang, konsentidor. Yung anak niyang nanuntok na nauna. Pagdating sa school, irereklamo pa yung sinuntok. Diba? Dapat kapag talagang kasalanan, huwag mong papanigan yung anak mo. O kaya naman, itong tatay, pinarusahan ng anak, yung nanay sasabihin niya, huwag! Dapat tumahimik ka rin. Kasi kailangan dalawa kayo. No? O kaya ang nanay namamalo, sasabihin ng tatay, huy, sobra naman yan. Ang mafe-feel ng bata, may kakampi ako. Diba? Ibig sabihin, I can do it again. Kasi kakampi ko si nanay, kakampi ko si tatay, hindi ako pinagalitan, hindi ako pinarusahan. So dapat, merong consistency. Sabi sa Deuteronomy 6:4-7, gusto ko lang basahin. Sabi dito, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your might. Tapos, ang sabi niya dito, These words, which I am commanding you today, shall be on your heart. Ano yung utos ng Panginoon? Love Him with all your might, with all your heart, no? With all your soul, with all your might. So sabi niya, these words which I am commanding you today shall be on your heart. Kapag yung commandment ng Diyos nasa heart mo, therefore, meron ka, pwede mong ipasa. Because you cannot pass something that doesn't exist sa buhay mo. Paano mo ipapasa yung love of the Lord? Hindi ka nga Christian eh. Di ba? Pwede ka magturo ng mabuting ugali, pero minus God. Diba? Yung iba nagagawa nila yun. Pero bilang mga Kristiyano kasi, una ang Diyos sa buhay natin. It shall be on your heart, and therefore, kung nasa puso mo yung pagmamahal sa Diyos, sabi dito, you shall teach them lightly. Ano sabi? Diligently. Alam niyo ibig sabihin ng diligent? Alam niyo yung estudyante na nagiging cum laude? Yun ang diligent. Alam niyo diligent? Masipag, masikap, masinop, no? Inuuna ang pag-aaral, diligent ang tawag nun. So ang sabi ng Bible, you shall teach them diligently, hindi yung pahapyaw lang. No. Diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Imagine, lahat ng positions dito, pinakita. Anong sabi nung una? Ituro daw ang pagmamahal sa Diyos pag nakaupo, pag naglalakad, ano pa? Kapag nakahiga, at kapag ikaw ay babangon. Imagine mo, tuturo mo sa bata yun na ang pagmamahal sa Panginoon through prayers. Pag tinuruan mo early ang bata na manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos, tatatak yun sa kanila. Kaso sasabihin niyo, wala akong time eh. Wala akong time, pagod na ako, di ko na mabasahan ng Bible story ang anak ko. Hindi ko na siya maturuan paano mag-pray. Ang bunga yun, ang resulta nun, bahala ka na. Pero kung diligent ka, ang resulta nun, ikaw rin ang makikinabang. Di ba? Kapag nagtanim ka sa garden, masipag ka, talaga may kalamansi tayo, di ba? Kasi sisistes lang yun eh. Pero kung hindi niya yung diniligan, inalagaan, etc., walang mapoproduce na fruit. Walang ani. So it will take sacrifice talaga. Dahil ang tinitignan mo, munga ka din. So ganun ang gawin natin sa mga anak natin. Sacrifice yun, yung ulit-ulit, no? Sometimes kahit mainis pang mga bata sa atin, pero I believe na kapag kasi lumaki sila sa ang bata, hindi sila maiinis kundi it will be a delight for them to hear the word of God. And then, ang sabi pa dito, in any position ito, and then, you shall bind them as a sign on your hand,
and they shall be as frontals on your forehead. Ibig sabihin, nasa kamay yung Word of God, nasa noo yung Word of God. Kaya literally, yan po ang ginawa talaga ng mga Pharisees. Di ba? Meron silang mga nakasulat dito na mga, kaya nga meron sila dito nakasuot din ng Word of God. Mga Hebrew, tignan nyo. Meron sa kamay. Kasi literal ginawa nila. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Imagine, yung isusulat mo din sa doorpost. Alam niyo, ang nilalagay lang natin minsan sa doorpost, yung mga bagay na ayaw natin kalimutan, di ba? Halimbawa ako, meron akong dadalhin sa church na lagi kong nakakalimutan. Ang ginagawa ko, isasabit ko na yan dun sa handle ng pintuan para paglabas ko, dadalhin ko to. Di ba? So, bakit door? Pagpasok, paglabas, maaalala po natin, hindi natin kalilimutan ang salita ng Diyos. And on your gates, ano yung gates? Bago ka pumasok at bago ka lumabas. Bago ka lumabas sa mundong ito, no? From your house, from your family, from your Christian family, and from your Christian belief, lalabas ka ng bahay mo, kinakailangan, ready ka, nakatatak ang salita ng Diyos so that you will be ready paglabas mo sa iyong tahanan. Hindi ka mai-influence ng nasa labas. So there should be intentionality. Teaching requires effort and commitment. Commitment yan talaga. Yung magbasa ka ng Bible story sa mga bata, commitment yan. Consistency. Instruction should occur throughout the day in various situations. Hindi yung, anak, umupo ka, hindi ganun. Alam mo nga, nagbuhugas kayo ng pinggan, pinag-uusapan yung Word of God, pinapayuhan mo siya. Naghihiwa kayo ng kamatis. Naglalakad kayo sa park, naglalaro ang bata. You integrate, no? There is integration. So, hindi lang intentionality, hindi lang consistency, kundi integration. Faith should be woven into daily routines, conversations, and actions. Okay, so punta tayo sa pang-apat, verses 5 to 6. The Lord bless you from Zion, and may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Indeed, may you see your children's children. Peace be upon Israel. Anong pinapakita rito? A good father or a godly father leaves a legacy. Leaves a legacy. No? Makikita mo yung prosperity hindi lang sa time mo, kung hindi, makikita mo yun sa iyong mga kaapu-apuhan. Alam niyo, napakapalad nga ng mga Christian ang mga ninuno. Makikita mo sila ngayon. No? Ngayon, kung yung line nag-umpisa sa'yo dahil ikaw yung Genesis, ikaw yung unang Kristiyano, naging Kristiyano sa pamilya, then start from your line. Para yung kaapu-apuhan mo, maranasan din niya yung blessing na intended for them. Alam niyo po yun ang pinakamalaking pamana na pwede nating ibigay. 'Di ba sabi ng mga magulang, mahirap lang tayo anak, ang pwede ko lang ipamana ay edukasyon. Totoo naman yun. Pero may mas malaki pa ring pamana doon, hindi lang edukasyon sa panlupa, kundi edukasyon na para sa Panginoon, yung spiritual ba, na hindi mawawala sa kanila. Kasi dito, temporary lang naman yung education, although napakahalaga, kasi pag namatay na, syempre, tapos na. Pero yung education, yung spiritual learning kasi, hindi yun magtatapos. No? Alam mo na saan man mapadpad ang anak mo, may takot sa Diyos ang anak ko, natamnan ko ng salita ng Diyos, alam ko na magtatagumpay siya. At alam ko na yung anak ko, yung natutunan niya sa akin, ituturo din niya sa kanyang anak. At yung kanyang anak, kung naturuan niya ng tama, ituturo din niya sa kanyang mga apo. Sa kanyang mga anak, na yung magiging apo. So, ang isang mabuting ama, masusukat mo ito sa legacy. Naiiwan niya
Anong legacy kaya ang iiwan mo sa mundong ito? Na kapag nabanggit ang pangalan mo, maaalala ng mga tao, yan si ano, napakatapat na Kristiyano niyan, laging nag-church yan. Buong pamilya niyan, hakot sa church. Wala kaming nakitang ano dyan, bisyo. Magmula nung na-born again yan. No? Anong legacy? Anong legacy ang, halimbawa, namatay na tayo, or kayo, mga tatay, no? Anong legacy ang maiiwan na kapag ka binanggit ang pangalan nyo ay alam ninyo na worth yung buhay na ibinuhay ninyo dito sa lupa? No? So, a good father leaves a lasting legacy. A generation raised by strong, God-fearing fathers makes a strong nation. Diba? At ang sabi nga, meron akong nabasa, ang sabi niya, you cannot do anything about your parents or your ancestors. But you can do something about your children or about your descendants. Wala ka nang magagawa sa tatay mo, sa lolo mo. Diba? Kasi siya yung binigay ng Diyos eh. Ngayon, yung mga past mistakes ng ninuno mo, wala na tayong magagawa doon. Pero may magagawa tayo para sa future generation. Meron tayong magagawa para sa descendants natin. Yun ang pong sinasabi ko. No? So again, yung greatest gift na pwede nating ibigay bilang mga tatay, no, sa ating mga anak, yung mag-iiwan tayo ng life of integrity, living a blessing of faithfulness, no, para sa kanilang children at children's children, kaapo-apuhan. So as fathers, you have an opportunity to make a lasting difference in the lives of your children and your mga apo. Huwag nating sayangin yun. So yun lang po ang iiwan ko para po sa mga tatay at sa mga magiging tatay. Sana kakitaan po tayo ng ating mga anak at mga apo ng katapatan. Katapatan sa maliliit na bagay, pagpunta sa church, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban, pagmamahal sa iyong asawa, pagmamahal sa iyong pamilya, at kung paano mo i-cultivate yung garden na yan na binigay ng Diyos sa inyo. If you are a father, you have a garden. Please tend. So ngayon po, dahil nga po Father's Day, naanyayahan po natin ang mga tatay dito po sa harapan. At ako po muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa mga buhay ng amin pong mga ama. Patuloy po na pagpalain niyo po sila, bigyan ng kalakasan. Salamat po na binigay niyo po sila. Kayo po ang namili kung sino po ang aming mga magiging ama. At nagpapasalamat po kami. Panginoon, sa lahat po ng may mga ama pa na nabubuhay, dinadalangin ko po na bilang mga anak ay maipakita, maipadama ng bawat isa ang respect, ang love, ang care sa mga ama na nabubuhay pa. At sa mga wala na pong mga ama, continue to comfort them, Lord. And Lord, I pray na maging desire ng kanilang mga puso na kung paano nila palakihin ng maayos ang kanila pong mga anak. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo pong lahat po ng ama ng Rema, Lord. Thank you, Lord, for blessing our fathers sa bawat ama ng bawat pamilya na narito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung mga fathers po natin,